Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 29, 2026 at ngayon po ay linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 5 verses 4 to 7. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naging magsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Hinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Gayon din ang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagsisimula ng ating pong tinatawag ng mga mahal na araw. Ito'y binubuksan din natin sa pamamagitan nitong pagdiriwang natin ng maringal na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ito'y tinatawag din nating linggo ng palaspas. Siyempre hindi po ito nakatuon sa palaspas, kundi sa ating Panginoong Jesucristo na maluwalhating pumasok sa Jerusalem upang kanyang tapusin at ganapin ang kanyang misyon na dito mag-alay ng buhay, magpakasakit, mamatay at ipako sa krus, mamatay at muling mabuhay. Kaya nawa, muli tayo ay pinapaalalahanan sa araw na ito na magtungo sa simbahan at ating pong dalhin ang mga palmera o mga palaspas upang ating bigyang parangal ating Panginoon. So pagwawagayway ng ating palaspas, tayo po ay napapahayag ng ating pagkilala na si Kristo ang ating hari na siyang magtatanggol sa atin. Ito po yung sinisimbolo na tandaan natin mabuti. Ang mga palaspas ay sumisimbolo ng ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay hari na dapat nating sambahin. Siya ang hari na dapat nating sundin. Nawa sa pagdiriwang na ito, may alay natin itong ang ating mga panalangin para sa ikakaayos ng ating bansa, ikakaayos ng mga desisyon ng ating mga leader na itinuturing natin na talagang nasa kanilang mga kamay, nasa kanilang mga desisyon ng magiging kalagayan ng ating bansa sa mga susunod na mga araw. Marami na pong krisis tayong napagtagumpayan at ang lahat ng yan ay dahil sa tulong ng Panginoon Jesucristo. Kung kaya tayo muli ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya, magdasal tayo, humingi tayo ng tulong at tanging sa Panginoon lamang tayo kakapit sa mga panahong ito. Kaya isang bagay din na nawa ay manatili tayo sa simbahan simula ngayon hanggang sa Kanyang muling pagkabuhay. Nawa naroroon tayo sumisigaw ng ikaw, Kristo, ang aming hari, dahil wala nang iba pa. Kaya nawa magsimba po tayo. Huwag lang tayong maiwan sa hangarin natin na magpapabasbas lang tayo ng palaspas tapos dito tayo magsisimba. Kundi kasamahan natin si Kristo at iniimbitahan tayo ng Panginoon na samahan siya sa mga susunod na mga araw upang makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano din ang kaya niyang gawin para tayo maligtas mula sa ating makasalanan at mula din sa mga mapalaya din tayo sa mga napapaalipin sa atin. Dito, isang maligayang pagdiriwang sa inyo, sa ating lahat, ng maringal na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem.
Amen.